Magandang gabi. Saan mang panig kayo ng Pinas naroroon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At kung nakakarating man to sa ibang panig ng mundo, batiin ko rin kayo. Namang oras mayroon dyan sa inyo. God bless po sa ating lahat. Pag-usapan natin tong lumabas na survey ng Social Weather Station. Di umano ay maraming Pinoy na ang pumapabor at sumang-ayon na papasokin na ang ICC para imbestigahan ang ating dating Pangulong Duterte tungkol sa war on drugs nito nung siya ay Pangulo pa. At pakinggan natin to. Naglabas po yung Social Weather Station, SWS, ng survey conducted from December 8 to 11 that found that 53% of the respondents support the statement that the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. 53%! Okay, medyo nagulat ako doon. Alam natin gano'ng ka-popular si Duterte, nagustuhan ng tao yung pong mga ibang projects niya like Build and all that. Pero ngayon po, 53% ng tao ang gusto ding may managot. Kung sakaling may krimen, may managot at open sila for the ICC to probe ito pong illegal substance na gera, di ba? At 53% talagang medyo malaki na rin yun. Malaking porsyento ng Pilipino ang ibig sabihin yun na pumapabor at sumasang-ayon na imbestigahan ng ating dating Pangulo Duterte. Sa akin dito, bigyan ko lang po ng reaksyon. Itong mga Pilipinong ito, itong mga Pinoy na ito, na umano'y sumang-ayon, ang malaking porsyentong ito na papasokin ng ICC at imbestigahan si Duterte sa war on drugs nga nito. Sa akin dito, ito rin naman yung mga Pilipino na pinangakuan niya nung say nangangampanya pa lamang, nawawakasan niya ang talamak na droga sa ating bansa. Nung say nangangampanya pa lang. Diba? At kasama ito sa isang malaking kanyang pangako na binabanggit sa bawat kampanya niya. Natatapusin nga niya ang problema ng droga sa ating bansa. At ito at sa pagkapanalo niya na siya naging presidente, naging pangulo, ibig sabihin sinangayunan ng maraming Pilipino ang pangako niya ito at kampanya laban sa droga. At pagkatapos ito ngayon babanggitin natin at maririnig natin sa mga survey na hindi na siya Pangulo na maraming Pilipino na ang sumasang-ayon na imbestigahan ng kanyang war on drugs na isinagawa. Samantalang ito, kanyang ipinangako noong siya ay nangangampanya pa lamang. Parang ang sa akin dito, hindi na kung totoo ito kung totoo na talagang maraming porsyento ng Pilipino ang pumapayag na rito na siya ay usigin, papanagutin. Mukhang hindi maganda ang nangyayari. Kasi ang war on drugs, tandaan natin, hindi naman ito personal na laban ni Duterte. Noong panahong nangangampanya siya, mga taong 2015, talagang napakalala ng droga sa bansa natin. At dito lang sa aking lugar, o ayan yung bintana na yan, nataas tong pisto ko kaya. Nung panahon na yan, na 2015, mas maaga pa rin, talagang sa lugar namin ito, nakikita ko na talagang talamak din ang droga, ang paggamit. Pag ganitong dumidilim na, dati pa,
nung hindi pa Pangulo si Duterte. Pag dumilim na yung mga standby dyan, nandyan na. Nakaumpok. At masisa mo, isa-isa pupunta na sila sa dilim. Eh yung pala may sinisip-sip na dun. E di halos alam na natin kung ano yung mga sinisip-sip nilang yun. Pero, nung si Duterte maupo, nung maging Pangulo siya, at dahil nga nangako siya, sa sambayanan na lulutasin niya ang problema sa droga. Ito lang nakita ng dalawa kong mata. Nahinto ito. At may ilang personalidad din nga dito sa aming lugar na nakulong dahil. Pero wala naman ditong napatay. O mas malala pang nangyari. Wala naman, parang kumbaga binigyan lang sila ng leksyon. Pagkatapos makulong ng ilang buwan, pinalaya din. O at napaka-epektibo. Talagang tumino sila. Hindi na sila gumamit. Hanggang ngayon, nakikita ko na talagang tumuwid ang kanilang landas sa buhay. Kumbaga, nagbago. Yun ang ibig ko sabihin. At pagkatapos, na hindi na siya Pangulo, ganito yung ating maririnig. Ganito yung ating mapapanood. Na sa war on drugs niya, itong mga Pilipinong ito na sumang-ayon sa kanya. Kaya nga siya nahalal na Pangulo. Nawawakasan nga niya ang drugs problem ng ating bansa. Ito rin yung uusig sa kanya. Parang ang hirap tanggapin ng bagay na ito. Diba? Lalo na kung halibay sa panig niya. Sa panig ni Duterte. Hindi niya laban yan kung isipin. Laban nating lahat yan. Laban ng bansa, laban ng mga Pilipino, laban ng mga kabataan, laban ng kinabukasan. Pero makikita natin ngayon, parang nangyayari, parang personal niyang away, parang personal na gusto lang ba niya na pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Kaya ngayon, itong hindi na siya Pangulo, ayan, inuusig siya. Parang ganun ang dating. Parang bang nalilimutan natin yung kalakip na advokasya na ginawa niyang yun para sa ating lahat, para sa kinabukasan. Sa katunayan talagang napakalala ng droga nun, kahit hindi lang yung basta natin nababalitan dito sa lugar kong ito. Hindi ba't nung siya inaupo ay ang dami niyang mga isiniwalat, mga inilantad na nananatiling nakakubli naman ng maraming mga administrasyong nagdaan. O, di ba may mga narcopolitics siyang inibunyag. May mga general, mayroon din siyang inakusahan. At saka binanggit niya talaga mga pangalan nito, 5 general yung tatandaan ko. O at mga mayors. O, ilan ang kanyang, hindi rin nga natin masabi na puro mahirap lamang at mga walang kaya ang kanyang, o ang mga nadamay ng mga laban na niya. Nasabi nga niya, pahihinto niyang droga sa loob lang ng 3 buwan. Hindi ba't may mga malalaking tao din na nadamay nun? Nabalitaan natin yung Vice Mayor sa Mindanao, ang daming nadali nun, di ba? Ang ibig kong sabihin, hindi naman dapat maging ganito katindi ang pag-usig sa kanya. Dahil kung mayroon man nangyari gano'n at nakita natin o alam nung iba, hindi niya laban talagang mag-isa yan. Sinang-ayon na natin siya dyan na bilang pagsang-ayon nga, ibinuto natin siya kasama yung pangakong yan. At nakita naman natin na talagang nakinabang tayo. Ang totoo lang ang nasaktan talaga ng gusto dito, yung mga sumusuporta at talagang nakikinabang sa droga. Na nung maupo siya, talagang nahinto sila. Kumbagay napilayan ng gusto sila. Hindi sila nakagalaw. Yun ang talagang naperwisyo dito. Hindi sasabihin mo yung mga Pilipino na walang malay, yung walang kalaban-laban. Ang totoo naman katulad na nabanggit ko Pag nagbago ka, hindi ka magagala, walang mangyayaring masama sa'yo. At nakita ko dito sa lugar namin, hindi lang yung basta ba balita o nakikinig tayo, yung mga naririnig natin. Hindi ganoon. Nakikita rin ng dalawa kong mata na talagang war on drugs ni Duterte talagang umiral, naging epektibo at marami nagpasalamat. At ito nga sigurong mga lumilitaw na ganito, hindi naman natin
hinuhusgan yung nag-survey nito. Kumbaga, ang pinapatamaan ko rito at medyo gusto rin nating salungatin, mga kapwa ko Pilipino na may mga ganitong saloobin. Na pagkatapos ng magandang bagay na ginawa, magandang bagay ito, na naging masama lamang ito sa mga taong nahadlangan yung kanilang illegal na gawain. Yun ang katotohanan ito. O, di ba? At ito nga ang nakakasama rin ng loob. Hindi naman sasabihin mo tayo natutuwa doon sa nangyari kung mayroon mga totoong namatay sa laban na ito sa yung war on drugs ni Duterte. Hindi naman sa natutuwa tayo dahil alam din naman natin talaga kung mayroon man mga ganoong kampanya siya noon, talaga mayroon din naman pag-abuso. Mayroon naman pag-abuso. At yun kinukundina natin ang ganyang bagay. Pero hindi pang kalahatan. Yun talagang umaabuso. Gano'n naman talaga. Di ba? Kahit nga nung Marcialo ni Marcos. Maganda yung layunin ng Marcialo ni Marcos. Pero ang nagpasama doon yung mga umabuso ng mga otoridad. Pero napakaganda ng naging epekto. Napakaganda ng naging layunin. Hindi ba? Yung ibagsak o sa akin yung durugin ang lumalakas na insurgency ng mga NPA. Yun ang layunin ng Marcialo noon. Wala namang iba. Pero sa ngayon, may lumalabas pa. Kung bakit niya inilatag yung Marcialo noon. Hindi basta sinasabi lang, diktador. Pero yun ang katotohanan noon. May layunin. Kaya nagbagsak siya ng Marcialo. At nakita natin na tagumpay, di ba? Di pa humina na, mula sa napakalakas na person ng NPA, humina. Di ba? At ganito rin itong nangyari sa kampanya ni Duterte na war on drugs. Hindi nakikita yung napakagandang kadahilan kung bakit nagkaroon ng war on drugs na kampanya si Duterte. Ang nakikita, yung namatay. Na umano yung mga inosente, mga mahirap, walang laban. Hindi na nakikita na kung ano yung kabutihan, kung bakit may kampanya si Duterte na war on drugs na tinatawag. Hindi nila nakikita yung kadahilanan nun. Basta't ngayon ang ginagawa ng mga kalaban niya usigin at pumatay ng mga walang kalaban-laban. Tama ba ito? Mamulat naman tayo. Gumising naman tayo. Parang ayaw natin ng mga leader na talagang may ginagawa at mayroong pangarap talaga sa bayan natin. Yan ang napapansin ko. Hindi ba? Katulad binanggit ko kay Marcos. Hindi mo lang nakita nila yung kadahilanan nun. Ba't nagmarsyal si Marcos? Na ngayon, inaani nga natin. Hindi tayo komunista ngayong bansa. Kung hindi na ganun si Marcos, sigurado komunista tayo ngayong panahon na ito. Pero hindi nila nakikita yun. At ito rin kay Duterte ngayon. Mukhang maraming nagbubulag-bulagan at saka dinudurog ng propaganda ng mga kalaban na ang war on drugs talagang hindi mabuti. Ganun talagang sinasaksak nila sa isip ng tao. Na hindi ito tagumpay, na pumatay lang ng pumatay ng mga inosente. Ganun ang kanilang propaganda na pinapalabas sa panahon ito. Pero ang buong katotohanan, talagang marami nakinabang. Marami talaga. Kanya nga lang, itong mga warrior na propagandist, talagang alam nilang kung paano sila magkapumalat, kung paano paabutin yung kanilang mga kasinungalingan sa tao. Itong mga nakinabang, mga tahimik lang ito. Pero sa mag-survey ka, kung talagang gusto mo ring alamin ang katotohanan, talagang maririnig mo pa rin hanggang kahit hindi na siya Pangulo, talagang malaking bagay yung ginawa niya. At ngayon wala na siya, nakikita nila na talang kailangan ulit si Duterte dahil bumabalik sa dati. Diba? At hanggang dito lang muna ulit tayo. Mga katambay ko rin. Napahaba na tayo. Okay lang, gusto kong pasadahan at reaksyonan sa araw na ito. Okay. Thank you.